Parang kailan lang, nung una kong nakita ng personal si Konsehala Shalani. Nasa evacuation center ako at ang aking pamilya. Napilitan kaming lisanin ang aming bahay dahil sa habagat. Sa tindi ng aming sinapit, hindi ko man lang siya napansin nang siya ay lumapit sa amin. Isang ngiti lang niya, parang nawala na lahat ng takot na aking naramdaman. Mahinahon ang kanyang pananalita. Inalam niya ang aming kalagayan, sabay abot ng bag na puno ng mga delata, tinapay at sari-saring pagkain. Nilibot niya ang evacuation center. Matyagang nakipag-usap sa mga kasamahan naming nagsilikas din habang inaabutan ng relief goods. Sa kabila ng matinding dagok na dulot ng habagat sa amin, ay naramdaman ko ang pag-asa kay Shalani. Marami siyang natulungan. Hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang buong Valenzuela. Sa amin, sa mga nasalanta ng bahabagat at undoy, malaki yung naitulong niya sa amin. Isa si Konsehala sa unang nag-rescue sa amin para makapunta kami sa mga school na sarado pa. Yung undoy, yung bahabagat, laging sila Madam Shalani ang nauunang rumescue sa buong District 2. Naniniwala kasi ko sa kanya na kaya siya pumasok sa ganyan, hindi dahil lang sa popularidad, hindi dahil artista siya, hindi dahil maganda siya at mukha siyang berin, dahil gusto niyang makatulong sa lahat ng tao. Kung titignan ng bawat tao, kung lahat naman binibigay ni Ma'am Shalani. Kay Madam Shalani, manatili po sana siya na mabait, open sa lahat ng tao, at maka-Diyos, mapagmahal sa lahat. Malaking pasasalamat namin at ako higit kung mananalo si Ma'am Shalani bilang congresswoman dahil mas mapapalawak niya yung kailangan ng bawat tao at mamamayan dito sa distrito namin. Laging maaasahan si Shalani. Higit natin siyang nararamdaman sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Dito sa Valenzuela, kinailangan ng kooperasyon at agarang tulong ng mga Valenzuelano. Kaagapay lagi si Shalani sa panahon ng sakuna. Di alintana ang sariling kapakanan, mapaglingkuran lang ang mga kapwa Valenzuelanong nangangailangan. Yung nasunog po nung yung February 19 ng madaling araw, andyan po agad si Ma'am Shalani. Tumulong po sila agad sa amin. Nagbigay po ng mga pagkain, mga pangangailangan po talaga namin. Andyan po si Ma'am Shalani. Ang bilis po namin nakabangon dahil andyan po sila, tumulong po sila sa amin agad-agad. Si Ma'am Shalani po ay mabait, matulungin, at hindi po siya suplada. Nakangiti po siya pag oras po na humihingi kami ng tulong sa kanya. Ma'am, sana po wag po kayong magbago kung ano po yung nakikita namin na kabaitan at hindi po kayo suplada. Sana po tuloy-tuloy din po yun. Dapat po siyang may iluklok sa bilang congresswoman dahil po siya po ay matulungin, mabait at hindi po siya pakitang tao. May pusong mapagkalinga si Shalani. Higit natin siyang nararamdaman sa kanyang pagmamalasakit para sa mga may karamdaman o nagdadalamhati. Ako ay nagkaroon ng brain tumor. Sa awa naman po ng Diyos ay naoperahan po ako noong last May 7. Nalaman ko po na ang sabi ng doktor, hindi po lahat, 50% lang po yung natanggal sa aking ulo. Ang pinakamabigat po sa lahat ay yung saan ka kukuha ng pang-maintenance. Talagang nagbursige ako, humingi ng tulong kay Ma'am Shalani para matustusan po. Kahit na po busy siya, binigyan niya ng panahon yung aming request
na hindi po madaling kunin. Natuwa po kami pati aking mga pamilya dahil malaking bagay po yun para sa amin. Ma'am Shelani, nagpapasalamat po ako sa inyo, pati yung aming pamilya, at umasa po kayo na patuloy din namin kayong isasama sa aming mga panalangin. Mas magandang maluklok po siya dahil malaki po yung aming tiwala sa kanyang kakayahan. Baguhan man noon si Shalani sa larangan ng serbisyo publiko, hinarap niya ang malaking hamon na ito. Siya ay nagbigay prioridad sa preschool education na di kalaunan naman ay matagumpay niyang natugunan. Ang programang ito ay para sa paghahanda sa mga pangangailangan at pagpapatibay ng wastong pundasyon ng mga batang may edad na 3 hanggang 4 na taong gulang. Hindi maitatanggi ang kanyang masigasig na pagtaguyod sa edukasyon para sa kabataan. Ang programang pang-edukasyon ni Shalani ay ang pagbibigay ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapuspalad ngunit karapat-dapat na mga mag-aaral. Sinabayan naman niya ito ng feeding program para maibsan ang malnutrisyon at ang pangkabuoang tulong sa pag-aaral ng libu-libong mga kabataan sa Valenzuela. Sa sipag at kaalaman sa pagganap sa tungkulin, hindi magpapahuli si Shalani. Sa loob ng 3 termino niya bilang konsehal ng 2nd distrito, siya ay nakapagpatupad ng higit sa 100 ordinansa. Karamihan sa mga ito ay nakatuon sa benepisyo na pangkabuhayan, pangkalusugan at edukasyon. Itinuturing na pambihira ang nagawa ni Shalani bilang konsehal nang siya ay mag-akda ng isang batas na mahalaga hindi lamang sa Valenzuela kundi sa buong bansa. Ito ay nagpapanukala na maging civil service eligible ang mga city at municipal councilor at provincial board members. Pinasa ito sa Kongreso at Senado at pinirmahan naman ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2011 bilang Republic Act 10156. Ito'y isang indikasyon ng kakayahan ni Shalani na umupo sa Kongreso bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Valenzuela. At kung siya ay maihahalal sa Kongreso, higit pa niyang maisusulong at maisasakatuparan ang kanyang 3 mithiin para sa mga taga-2nd distrito. Ang karunungan sa pamamagitan ng trabaho, edukasyon at kalusugan. Ito ang sumasalamin sa mapagkumbaba at mapagkalingang katangian ni Shalani. Ito ang tunay na paglilingkod na hindi mo makikita o mararanasan sa ibang lider. Kung may mga lingkod bayan na parang multong hindi makita, lalo na sa oras ng sakuna, hindi yun si Shalani. Kung may mga lider na hindi malapitan ng mamamayan, hindi yun si Shalani. At kung may mga pinunong sobrang taas ang tingin sa sarili, lalo nang hindi yun si Shalani. Ito ang mga katangiang tutulong sa kanya upang ang kanyang pinaglilingkurang mamamayan ay matagumpay niyang maisulong sa mas maayos at maunlad na pamumuhay. Ito ang mga katangiang dapat isabuhay ng kakatawan ng 2nd distrito sa Kongreso. Panahon na para sa isang kinatawang may puso at dedikasyong maglingkod. Mga kapwa ko Valenzuelano, ating iboto Shalani Soledad Romulo upang magsilbing gabay natin sa Kongreso at nang sabay-sabay nating makamtan ang ating mga mithiin. Sa mga mahal kong Valenzuelanos, taong 2004 po nung ako ay inong unang pagtiwalaan. Noong 2007, muli niyo po akong hinalal at ginawa niyo pa ho akong number 1 na konsehal sa buong lungsod natin. At noong 2010, sa pangatlong pagkakataon, ako po ay muli ninyong pinagtiwalaan at ginawa niyo pa ho ulit akong number 1 na konsehal sa buong lungsod natin. Halos 9 na taon na rin po tayong magkakasama at sa loob po nito, marami na rin po tayo na pagdaanan. Nandyan ho ang mga trahedya natin noong tayo
tayo ay binaha, nung nagkasunog sa atin, nung tayo ay nangailangan ng tulong na pang-medikal, at ganoon na rin po sa masasayang okasyon o masasayang bahagi ng ating buhay. Kagaya po ng inyong mga birthdays, kasal, binyag, graduation, at ano-ano pang special moments sa inyong buhay. At sa darating ho na Mayo, may panibagong laban na naman ho tayo nahaharapin. At sana, samahan niyo po kami. Dahil ang gusto po natin, ang Congressional Fund sa ating distrito ay makita, maramdaman, at maasahan ho natin. Dahil gusto pa ho natin mas palakasin ang edukasyon sa ating mga barangay, ang livelihood programs para mas makapagbigay pa ho tayo ng pangkabuhayan, pati na rin ho ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa kalusugan o health services sa bawat siyam na barangay sa ating distrito. Kaya naman po sana, muli po kaming lalapit at hihingi ng tulong po ninyo dahil ang gusto po natin, ang pondo po para sa bayan, magamit na ho natin. Kaya naman ho, ako po muli ang inyong lingkod, Shalani Soledad Romulo, ang kandidato po ninyo sa pagka-congresswoman ng ating distrito.